welcome to my YouTube channel. So, magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon, ito yung karugtong ng aking video. Last na upload ko. So, andito na ako sa may Pongyokin at bababa ako dito. At maglalakad tayo papunta ng Kauliuha. Malapit sa Wisentry yung Kauliuha. Yun ang bahay namin. So, dito tayo dadaan sa may subway. So, sundan ko lang ang aking video at huwag kalimutan i-like, share, and subscribe to my channel. Hanggat daw ang notification bell at people para update kayo sa aking mga video. So, thank you sa inyong panonood at samahan niyo ako sa aking paglalakad. So yun guys, so liko tayo at madadaanan natin yung skygate. So sa ilalim tayo sa daan. Ayan, so makita yung skygate dito. So maraming naglalakad dito. Maraming mga subway dito na maaaring luputan. Ito yung kagandahan dito sa aking kasi halos lahat na lugar mayroong subway na para hindi ka na traffic. Pwede mag-bike. Ayan. Kahit saan may luputan ka. Isang lugar ka pupunta, may luputan ka. Meron kang subway papunta ng Panling, papunta ng Shatin, kung gusto mo bike. So, andito lang siya. So, napakaganda talaga ng ng Hong Kong. Ang ganda ng pagkaplano nila para mas magaan sa mga tao sa araw-araw nila na pagbiyahe o pag nila exercise. Meron talagang provide ang government sa mga park para sa matanda, para sa mga bata. So napakaganda talaga ng Hong Kong. Tapos yung mga punong kahoy inaalagaan talaga nila. Hindi nila yung mga kabundukan nila puno ng mga punong kahoy. Hindi wala kang makikita na kalbo na bundok. So andyan pa rin ang mga punong kahoy kahit sa mga cities nila mayroong mga punong kahoy. Hindi nila ito pinuto lahat. Ayan, so nandito na ako sa ilalim ng subway, skyway.
ay yung ano pala, yung skyway na to ay papunta ito ng Fanling. Ayan sa kabila, makikita natin yung pinag-hikingan namin ni Nori Uganya official, yung bukid na yan. So diyan kami pumunta dati para mag-hiking. So yun, nasa ano na ako, nasa footbridge. So malapit na tayo at maraming salamat sa inyong subaybay ng aking video. Ayan, so ang ganda maglakad-lakad dito, malamig. So kailangan mo talaga maglalakad para exercise sa katawan mo. Kasi pag nagka-edad ka na, kailangan mo talaga ng exercise, kasi pag hindi ka mag-exercise, manghihina ka. Kasi yung mga sa katawan mo, yung mga nutrients sa katawan mo, parang na siya, mahina na yung daloy, na kailangan mo talaga ng exercise para lumakas ito. So ayun lang, siguro ganun na nga, parang gusto mo na lang maglakad-lakad. Kasi dati bata pa ako, gusto mong sumakay ng ganun. Pero ngayon, parang gusto mo na lang maglakad. Ganun siguro. Tapos namimiss mo talaga yung probinsya. Siguro sa mga taga-syudad, nga pumupunta nga sa bundok para lang makapaglakad-lakad at makapaglanghap ng mga preskong hangin. Mas lalo na tayong nasanay tayo sa probinsya. So mamimiss mo talaga yung mga ganitong mga green, parang ang liwanag sa mata mo pag makita ka ng mga green nga Tapos yung sa syudad naman, makikita mo yung mga magagandang mga decoration, pero wala makakatalo sa probinsya. Kasi pag sa syudad, parang kapag pabalik-balik ka na, parang sa akin lang to pabalik-balik ka sa syudad, parang nakakasawa tingnan yung mga decoration na nilagay nila, unless kung yung mga dinecor nila is may mga tanim, may mga bulaklak, may mga green, but pag wala, like sa mga building lang lahat, yung mga lights, mga ganun, nakakasawa din. So siya, nakakasawa. Pero dito, sa mga tanim sa bundok, yung mga green, mga tanawin, mga parang natural na siya, natural lang siya na na mga tanawin. Ang ganda, parang hindi ako nagsasawa. Hindi ako nagsasawa tingnan siya. Kung tingnan mo sa malayo. Kaya ganun. Para sa akin lang yan, pero iwan ko lang sa iba yung like sa mga mga nasa syudad. Lalo na pag makita mo yung mga falls, yung maalala mo dati sa amin, kasi merong kaming mga undiscovered na mga falls na hindi para discover ng mga government, natural siya. So maraming falls sa amin, 4 na falls sa lugar namin. Siguro kung merong mga government na magtatangkang i-develop yun, napakaganda yun, pero gusto ko yung natural lang siya. So yung hindi na develop, yung natural lang talaga, yung gusto ko na nang sana huwag ma-discover. Parang ganun.
huwag i-develop kasi mas maganda yung gusto ko yung natural lang, hindi nasisira ang natural na beauty ng So, nung maliit pa kami, doon kami maliligo sa sa falls. Gumagawa lang kami ng ng saging, tapos tinatagpi-tagpi namin yung puno ng saging. Tinatagpi-tagpi namin at yun ang sinasakyan namin, ginagawa naming balsa. Ayun, tapos merong mahina nung pag bumaha, doon kami naglalaro sa sa umaagos na tubig pagkatapos ng baha. Tapos pagkatapos ng baha, nangunguha kami ng uyabang. Yung sino bang nakakilala ng uyabang? Yung parang maliit na shrimp na nasa matabang na tubig. So yan kinukuha namin tuwing umaga. At yan ginagawa naming ulam. Nilalagyan namin ng yung maasim. Iba yung iba yung tamarin, iba yun. Lang siya, dahon lang siya. Ang tawag sa amin ay libas. Iwan ko kung anong tawag dyan sa iba. Yan ang nilalagay namin. So, yan ang inuulam namin kapag hindi kami punta sa sa lungsod para bumili ng isda. At meron ding mga crabs na nasa matabang. Yan ang namin inuulam. Naman siya, hindi naman siya marumi kasi ang tubig sa amin malakas yung agos, tapos hindi siya contaminated. Yan kami na maliligo, maglalaba. Yan ang ginagawa namin dati. So ayan, so ang dami ko nang naikwento sa inyo at hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. At before tayo mag-end, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell. Click all para updated kayo sa aking mga video. So hanggang dito na lang tayo at nandito na ako sa aming lugar. So maraming salamat. Bye-bye!